Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Ito na naman tayo at sobrang init dito sa UK. Diyos ko, I have a taste of Philippines talaga. Hindi ka panipaniwala ang weather dito, pero sobra talagang init na parang basta hindi ko ma-describe, hindi ito naranasan noon eh. Anyways, kape tayo guys. Ang sarap pala talaga ng cold coffee. Lagyan nyo ng maraming ice. Tapos, ang nilagay ko dito is almond milk. Ang sarap ng kape ko. Anyway, good morning sa inyong lahat. Magre-react ako doon sa farm ni Krishna na ang ganda na. Yung maano na siya ba, malinis na tingnan. Tapos, she's getting there dahil biruin mo yung sinabi niya sa vlog niya kahapon na nakautang daw siya dahil wala nang atrasan yung paggawa niya ng bahay. So, exciting yan, Krishna. At wag mong isipin na problema yan. Isipin mo na success mo yan, ongoing. Kasi, alam mo, napaka-excited na isipin na magkaroon ka ng bahay na sarili mo, ng katas ng pinaghirapan mo. No matter kung binavlog mo yan, wag kang magpadala sa panglalait ng tao. Kasi nandyan ka na eh, nakikita na yung prutas, Krishna. At maiyak-iyak nga kahapon ako sa sa success mo dahil biruin mo sa edad mong 21 years old. Ilan bang 21 years old ngayon na ang pangarap is magkaroon ng little farm na doon lang siya magtatanim ng kung ano-anong mga gulay, mga halaman at mga kahoy. Alam mo yun, Krishna, alam mo, naalala ko tuloy ang lulo ko. Kasi yung ginawa mong lagayan ng seedlings na dahon ng saging na nilagyan ninyo ng tukog, naalala ko si Lulo noon, ganun ang ginagawa ni Lulo eh. Na pag ang tawag dyan, iras. Pag nag-iras siya ng mga seeds ng kamatis, sili, doon niya nilalagay. At ang kagandahan noon, hindi nakakasira ng environment dahil nalalata yung dahon. Whereas ngayon, ng mga seedling na gamit is cellophane, yung cellophane na yan, nakakasira pa pati yan ng environment at hindi yan nalalata. So, good job Krishna. Magandang ideya yung ginawa mo. At one day, talagang mag-bloom yung garden mo. Kaya, continue ka lang, huwag kang maghiyang mag-vlog. Dahil kami naman nanonood na natutuwa kami. Hindi ka namin inuuto ha, or tinutulungan lang para lang sa ganon. Kundi, natutuwa kaming makita ka na as 21 years old, na instead ang pagkaabalahan mo ay nasa syudad at kung ano-ano pang ginagawa ng 20 years old ngayon, ikaw nagbisi-bisihan ka dyan sa farm mo at nagiging hands-on ka talaga para sa gusto mong mangyari dyan. Kaya congratulations at uulitin ko, huwag kang magpadala sa mga nang babash sa'yo, sa mga nang lalait sa'yo, at sa mga taong wala nang magawa kundi mainggit sila sa'yo. Kasi there's a reason, Krishna, why nainggit sila sa'yo. Dahil nagbunga ka talaga. Nung ginawa ng Diyos na nag-collide ang mundo mo at kay PB para makita kanya at matulungan, yun ang paraan ng Diyos para magawa mo ang pangarap mo. You remember that. At yun ang ipagpasalamat mo palagi na si PB, ginamit lang naman yun eh. Ginamit siya ng Panginoon para sa'yo. And I know grateful ka din. And I know na patuloy ka lang na magiging grateful sa anumang dumarating sa'yo dahil balang araw, Chris, na makikita mo lahat yan. At na-excited akong mag-isip yung bahay mo kung anong itsura niyan. At for you being at 21 years old to own a farm and a house, mahirap ka nang mapantayan, Krishna, sa sino mang 21 years old ngayon na nangangarap habulin ang kung paano gumalaw ang mundo. Pero ikaw, you're very laid back, you're very yung sinaunang panahon ba, which is natutuwa kaming nanonood sa iyo, Krishna,
Natutuwa kami sa'yo kasi 21 years old ka pero yung kilos mo parang sinaunang panahon, which is na-appreciate talaga namin yun dahil bihira ka makakita ng 21 years old na ganun ang pangarap. Kaya kami natutuwa sa'yo. So continue at huwag kang mahiyang mag-vlog sa improvement ng farm mo, garden mo at kung ano-ano pa dahil kami ang na-excited sa'yo. At doon naman sa mga bashers, tough luck, tough luck, wala kayong ganun. Kasi, hindi naman yun ang pinangarap ninyo. As simple as that, hindi yan ang pinangarap ninyo. So, wala kayong ganun. Thing is, huwag niyong i-bash yung tao na nangangarap na ganun lang ang gusto niya. As simple as that, pero masaya siya. Simple life, pero masaya siya. Hindi siya naghahabol ng kung ano-ano. Hindi siya naghahabol ng karangyaan, hindi siya naghahabol ng kasikatan. Basta ganun lang ang gusto niya. So, kayo hindi ninyo yan maabot. Dahil as long na hindi nyo pinapangarap ang isang bagay, hindi nyo talaga yan maaabot. As simple as that. Ngayon, kung mainggit man kayo, hanggang dyan rin lang kayo mainggit. Dahil sakit na yan sa tao na kung anong meron ng tao, kinaiinggitan talaga yan. Dahil kaya ka na nga nainggit dahil wala ka. Hindi ka marunong ba matuwa na siya meron, ikaw wala? And the question is, pinangarap mo ba na magkaroon ng ganyan? Kaya, yan ang sagot. Diba? So, sa daming bashers ngayon at mga taong nagsasalita, ano ko lang yan ha, ipunin ko lang yung mga naririnig kong sinabi at balang araw, ma-real talk ko din yan. So, ganyan lang ang buhay, up and downs, at natutuwa kami para kay Krishna. So, sino mang hindi natutuwa sa kanya, din dalawa lang ang gagawin niyo. Either hindi kayo manood sa vlog niya para walang sakit sa mata ninyo, walang sakit sa tinga. Alam niyo yon. At i-unfollow niyo siya kung ayaw niyo siyang makita. Ganun lang naman yun Kasi, at least alam ni YouTube na hindi niyo siya gusto. O diba? So, tough luck. Same sa akin. Kung ayaw niyo yung mga pinagsasabi ko, go ahead. Ganun lang yun. Kaya kayong mga basher na sumasakit yung tiyan ninyo, kung may makita kayong maganda sa kapwa ninyo, problema ninyo yan. Dapat, yun ang ipinapanalangin ninyo na mawala sa inyo. Dahil, talagang malaking question yan ni Papa God pagdating ng araw. So, okay lang. At si Krishna naman, maraming natutuwa sa kanya. So, pasensya kayo. Kung matuwa kami, dapat mag-ayos kayo. Gumawa kayo ng bagay na ikakatuwa ng maraming tao. Yun lang yun. And good luck, Krishna, and congratulations.